Paano kung hindi mo talaga siya mahal, kundi kailangan mo lang siya? Isang tanong na baka hindi mo kayang sagutin agad. Kasi minsan, akala natin love. Pero ang totoo, takot lang pala tayong maiwan. Yung tipong kahit nasasaktan ka na, hindi ka pa rin makaalis. Yung kahit alam mong mali na, kumakapit ka pa rin. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil parang hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. At doon nagsisimula ang isang tahimik pero mapanganib na kondisyon, ang emotional dependency. Sa video na ito, sisirain natin ang ilusyon kung ano ba talaga ang nararamdaman mo at bakit parang nawawala ang sarili mo sa tuwing siya ang pinag-uusapan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit hindi ka makaalis? Ang sikolohiya ng emotional dependency. Hindi mo na mabilang kung ilang beses mong sinabi sa sarili mo na aalis ka na. Na tama na. Na hindi mo na kaya. Pero nandito ka pa rin. Bakit? Hindi dahil mahina ka. At lalong hindi dahil tanga ka. May mas malalim na dahilan kung bakit kahit nasasaktan ka na, hindi ka pa rin makabitaw. Ang tawag dito ay emotional dependency. Kapag emotionally dependent ka, hindi mo lang mahal ang isang tao. Unti-unti mo nang ibinibigay sa kanya ang kontrol sa nararamdaman mo. Siya na ang nagiging source ng saya mo, ng halaga mo, at ng pakiramdam mo na okay ka. Kaya kapag nawala siya, parang nawawala rin ang sarili mo. Dito nagiging komplikado ang lahat. Dahil kahit alam mong hindi na healthy ang sitwasyon, nananatili ka. Hindi dahil gusto mo pang masaktan, kundi dahil natatakot ka sa mas malaking sakit na dala ng pagkawala. Sa psychology, konektado ito sa tinatawag na insecure attachment. Ito yung pattern na nabubuo kadalasan mula sa mga karanasan mo noon, lalo na sa paraan kung paano ka minahal o hindi minahal. Kaya ngayon, hinahanap mo sa ibang tao yung seguridad na hindi mo naramdaman dati. At kahit mali na, pipiliin mong kumapit. Kahit ubos ka na, pipiliin mong manatili. Dahil para sa'yo, mas nakakatakot ang mag-isa kaysa manatili sa isang relasyong unti-unti kang sinisira. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Habang lalo kang kumakapit, lalo mong nawawala ang sarili mo. Hanggang sa isang araw, hindi mo na alam kung sino ka kung wala siya. 2. Takot mag-isa. Ang lihim na dahilan ng emotional dependence. Hindi ka takot sa kanya mawala. Takot ka sa pakiramdam na maiiwan kang mag-isa. Ito ang katotohanang mahirap tanggapin. Kaya kahit hindi ka na masaya, kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, pinipili mong manatili. Hindi dahil mahal mo pa siya ng buo, kundi dahil mas mabigat para sa iyo ang katahimikan kapag wala na siya. Kapag sanay kang may isang taong takbuhan, may kausap, may nagbibigay ng atensyon, nagiging bahagi na siya ng araw-araw mong buhay. At kapag bigla siyang nawala, hindi lang siya ang nawawala. Pati yung routine mo, yung comfort mo, at yung pakiramdam na may kasama ka sa mundo. Dito pumapasok ang emotional dependence. Unti-unti, nasasanay ang isip mo na iugnay ang pagiging okay mo sa presensya ng ibang tao. Kaya kapag wala siya, parang may kulang. Parang may mali, parang hindi ka buo. Sa psychology, may connection ito sa fear of abandonment, isang malalim na takot na maiwan o hindi piliin. Madalas, nagsisimula ito sa mga karanasang nag-iwan ng pakiramdam na hindi ka sapat o hindi ka kayang panindigan. Kaya ngayon, ginagawa mo ang lahat para hindi mangyari ulit yun. Kahit ang kapalit ay ang sarili mong kapayapaan. Pero ito ang problema. Habang iniiwasan mong mag-isa, lalo mong kinukulong ang sarili mo sa sitwasyong hindi ka na lumalago. Dahil ang tunay na kalayaan, nagsisimula sa kakayahang maging okay kahit wala kang inaasahang iba. Hindi masama ang magmahal. Hindi rin masama ang mga ilangan ng tao. Pero kapag ang dahilan mo na lang para manatili ay takot, hindi na iyon pagmamahal. 3. Hindi ka lang masyadong mahal. Ikaw ay emotionally dependent. Sinabi mo na rin siguro ito sa sarili mo. Masyado lang akong magmahal. Ganito lang talaga ako kapag nagmamahal.
Pero paano kung hindi ito tungkol sa lalim ng pagmamahal mo kundi sa pagdepende mo sa kanya? May mga tao kasing hindi lang nagbibigay ng pagmamahal, kundi ibinibigay na rin ang buong sarili nila hanggang sa dumating sa puntong wala nang natitira para sa kanila. Pinaprioritize mo siya sa lahat ng bagay. Mas mahalaga ang mood niya kaysa sa nararamdaman mo. Kapag okay siya, okay ka rin. Kapag malamig siya, parang guguho ang mundo mo. At dito mo makikita ang pagkakaiba. Ang pagmamahal nagbibigay ng lakas, pero ang emotional dependency kumukuha ng lakas. Una, hindi mo mapapansin. Akala mo normal lang na gusto mo siyang kausap. Palagi na hinahanap mo siya araw-araw na hindi ka mapakali kapag hindi siya nagre-reply. Pero habang tumatagal, hindi mo na namamalayan na nakaangkla na ang value mo sa kung paano kanya tratuhin. Kapag binigyan kanya ng atensyon, pakiramdam mo, sapat ka. Kapag wala, parang kulang ka. Parang hindi ka enough. Sa psychology, ito ay senyales na ang sense of self mo ay nakaasa na sa validation ng ibang tao. Hindi mo na kinikilala ang sarili mong halaga kung wala ang kumpirmasyon niya. At iyon ang delikado. Dahil kapag ang isang tao ang naging basehan ng pagkatao mo, madali kang masira kapag siya ay nagbago o nawala. Hindi ka lang masyadong magmahal, nasanay ka lang na hanapin sa iba ang pakiramdam na dapat ikaw mismo ang nagbibigay sa sarili mo. Ang tunay na pagmamahal hindi nangangailangan na mawala ka sa sarili mo. Hindi nito hinihingi na ibigay mo lahat hanggang sa ikaw ay maubos. 4. Kapag siya ang mundo mo, ang delikadong sikolohiya ng dependence. Sa una, parang ang ganda pakinggan. Siya ang mundo mo, siya ang dahilan ng lahat. Pero hindi mo namamalayan unti-unti mong pinapaliit ang sarili mong mundo para lang magkasya siya. Dati, may sarili kang pangarap, may sarili kang oras, may mga bagay kang ginagawa kahit wala siya. Pero ngayon nakadepende na ang araw mo sa kanya. Kapag may oras siya, masaya ka. Kapag wala, parang nawawala ka. At dito nagsisimula ang problema. Kapag ginawa mong isang tao ang sentro ng buhay mo, lahat ng emosyon mo iikot na lang sa kanya. Hindi mo na nakikita ang sarili mo bilang isang buo na tao, kundi bilang isang taong kailangan siya para maging kumpleto. Sa psychology, ito ang tinatawag na pagkawala ng sense of self. Unti-unti mong kinakalimutan kung sino ka, kung ano ang gusto mo, at kung ano ang nagpapasaya sa iyo na hindi siya kasama. Kaya kapag nagbago siya o lumayo siya, parang guguho ang buong mundo mo, hindi dahil siya ang mundo, kundi dahil ginawa mo siyang mundo. At iyon ang delikado dahil habang ibinibigay mo ang lahat sa kanya, wala kang natitirang hawakan kapag siya ay nawala. Hindi mo na alam kung paano magsimula ulit. Hindi mo na alam kung paano maging masaya ng mag-isa. Pero ito ang katotohanan na kailangan mong marinig. Hindi dapat umiikot ang mundo mo sa isang tao. Dahil kahit gaano mo siya kamahal, hindi niya kayang punan ang lahat ng bahagi ng pagkatao mo. Ikaw lang ang makakagawa nun. Ang pagmamahal ay dapat dagdag sa buhay mo, hindi kapalit ng sarili mo. 5. Attachment o addiction. Ang manipis na linya ng emotional dependency. Akala mo attachment lang. Normal lang na hinahanap mo siya. Normal lang na gusto mo siyang makausap palagi. Pero bakit kapag hindi siya nagparamdam, parang may kulang? Parang hindi ka mapakali. Parang may hinahanap ang isip at puso mo. Dito nagiging komplikado ang lahat. May manipis na linya sa pagitan ng attachment at addiction. At kadalasan hindi mo napapansin kung kailan mo ito natawid. Ang attachment ay natural. Ito ang koneksyon na nabubuo kapag may halaga sa iyo ang isang tao. Pero ang addiction ito yung hindi ka na makaramdam ng pagiging okay kapag wala siya. Kapag kailangan mo na siya para maging maayos ang araw mo, kapag nakaasa na ang emosyon mo sa presensya niya at kapag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, kahit alam mong nasasaktan ka, hindi na iyon simpleng attachment. Ito ay emotional dependency. Sa psychology, gumagana ito parang addiction. Tuwing binibigyan kanya ng atensyon, nakakaramdam ka ng saya at relief, parang reward sa utak mo. Pero kapag nawawala siya, nakakaramdam ka ng anxiety, lungkot at pagkalito. Kaya mas lalo kang kumakapit kahit alam mong hindi na healthy. Paulit-ulit kang bumabalik. Hindi dahil gusto mo,
kundi dahil nasanay na ang isip mo na siya ang source ng pakiramdam na okay ka. At iyon ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil habang tumatagal, hindi mo na mahal ang tao dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang naibibigay niyang emosyon sa'yo. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal kundi sa pangangailangan. 6. Bakit siya pa rin? Kahit masakit psychology ng pagkakapit, alam mong nasasaktan ka na, alam mong hindi na tama, alam mong paulit-ulit na lang, pero bakit siya pa rin? Ito ang tanong na hindi madaling sagutin. Dahil hindi ito tungkol sa logic, kundi sa kung paano nakakabit ang emosyon mo sa kanya. Sa tuwing nasasaktan ka, may bahagi sa iyo na gustong umalis pero may mas malakas na bahagi na nagsasabing manatili ka dahil nasanay ka na sa cycle, yung sakit tapos konting lambing yung paglayo, tapos biglang pagbabalik yung lungkot tapos pansamantalang saya. At sa psychology ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Hindi siya consistent pero sapat para panatilihin kang umaasa. Kaya kahit mas madalas ang sakit kaysa saya, kumakapit ka pa rin sa posibilidad na baka bumalik yung mga panahong okay kayo. At habang tumatagal lalo kang nalulubog. Hindi dahil gusto mong masaktan kundi dahil umaasa ka pa rin. Umaasa na magbabago siya. Umaasa na babalik yung dating kayo. Umaasa na sa susunod hindi na masakit. Pero ito ang katotohanan. Habang kumakapit ka sa pag-asang iyon, lalo mong pinapahaba ang panahong nasasaktan ka. Dahil ang hinahabol mo na ngayon ay hindi na yung tao, kundi yung pakiramdam na minsan niyang naibigay. Kaya kahit hindi na siya pareho, pinipili mo pa rin siya. Hindi dahil mahal mo pa siya ng buo, kundi dahil hindi mo pa kayang pakawalan yung idea na kaya pa itong maging maayos. 7. Hindi ka mahina. Pero bakit ka umaasa sa iba? Hindi ka mahina. Marami ka ng pinagdaanan. Marami ka ng kinaya na hindi alam ng iba. Kaya nakakapagtaka. Bakit pagdating sa isang tao parang nawawala ang lakas mo? Bakit kailangan mo siya para maging okay? Bakit parang hindi buo ang araw mo kapag wala siya? Ang totoo, hindi ito tungkol sa pagiging mahina, kundi sa kung saan mo kinukuha ang pakiramdam ng pagiging sapat. Kapag nasanay kang hanapin ang validation sa iba, unti-unti mong nakakalimutan kung paano ibigay iyon sa sarili mo. Kaya kahit gaano ka pa katatag sa ibang aspeto ng buhay mo, may bahagi sa iyo na umaasa sa ibang tao para maramdaman mong may halaga ka. At dito nagsisimula ang emotional dependency. Hindi mo napapansin pero ang mga desisyon mo, ang mood mo, at ang tingin mo sa sarili mo ay nakaangkla na sa kung paano katratuhin ng taong iyon. Kapag pinansin ka niya, pakiramdam mo sapat ka. Kapag hindi, parang kulang ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo palubos na kilala ang sarili mong halaga. Sa psychology, ito ay konektado sa kakulangan ng internal validation. Yung kakayahang maramdaman na okay ka kahit walang kumpirmasyon mula sa iba. Kaya habang patuloy kang umaasa, lalo mong pinapalayo ang sarili mo sa tunay mong lakas. Dahil ang tunay na strength hindi nanggagaling sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kung paano mo pinipili ang sarili mo kahit wala ang iba. 8. Kapag nawawala ka sa sarili mo. Ang katotohanan sa emotional dependence, hindi mo napansin kung kailan nagsimula. Unti-unti ka lang nagbago. Dati, alam mo kung sino ka, alam mo ang gusto mo, alam mo kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Pero ngayon, parang nakaikot na lang ang lahat sa kanya. Binabago mo ang sarili mo para magustuhan ka. Inaayos mo ang mga desisyon mo base sa kanya. Pinipili mong manahimik kahit may gusto kang sabihin. Hanggang sa dumating sa puntong, hindi mo nakilala ang sarili mo kapag wala siya. Ito ang tahimik na epekto ng emotional dependence. Hindi ito biglaan. Hindi ito isang malaking desisyon, kundi serye ng maliliit na pagtalikod sa sarili mo para lang mapanatili ang isang tao. Sa psychology, ito ay pagkawala ng identity. Unti-unti mong isinusuko ang preferences mo, ang boundaries mo at ang boses mo.
kapalit ng pakiramdam na hindi ka iiwan. Pero habang ginagawa mo iyon, lalo kang nawawala. Dahil ang relasyon na nangangailangan na baguhin mo ang core ng pagkatao mo ay hindi pagmamahal, kundi pagkalimot sa sarili. At ang masakit madalas hindi mo ito napapansin hanggat hindi ka tuluyang naubos. Kapag wala na siyang pakialam, doon mo lang mararamdaman kung gaano kalaki ang nawala sa'yo. Hindi lang siya kundi ikaw mismo. 9. Love o dependency, ang psikolohiyang madalas mong hindi napapansin. Mahal mo ba talaga siya o kailangan mo lang siya? Isang simpleng tanong pero bihira ang kayang sumagot ng tapat. Kasi minsan magkahawig ang pakiramdam ng love at dependency. Parehong may saya, parehong may koneksyon, parehong may pagnanais na makasama ang isang tao. Pero may isang malaking pagkakaiba. Ang pagmamahal pinipili mo kahit buo ka. Ang dependency pinipili mo dahil pakiramdam mo kulang ka. Kapag mahal mo ang isang tao, kaya mong maging masaya kahit wala siya. Hindi siya ang dahilan ng buong pagkatao mo, kundi bahagi lang ng buhay mo. Pero kapag dependency na iba ang nararamdaman mo, kapag wala siya, parang may mali, parang hindi ka mapakali, parang may kulang sa'yo. Doon mo makikita na hindi na ito simpleng pagmamahal. Sa psychology, ito ay kapag ang emotional stability mo ay nakaasa na sa presensya ng ibang tao. Kaya lahat ng kilos niya may epekto sa'yo. Kapag sweet siya, mataas ang mood mo. Kapag malamig siya, bagsak ka rin. Hindi na stable ang emosyon mo dahil hindi na ikaw ang may hawak nito. At iyon ang problema. Dahil kapag ang kaligayahan mo ay nasa kamay ng ibang tao, wala kang kontrol kung kailan ka magiging okay. Hindi mo na pinipili ang pagmamahal, umaasa ka na lang dito. 10. Bakit kailangan mo siya para maging okay? Bakit pakiramdam mo hindi ka okay kapag wala siya? Hindi ka mapakali, hindi ka mapirmi, parang may kulang. Kahit kumpleto naman ang araw mo. At kapag nandyan siya, biglang gumagaan ang pakiramdam mo. Parang nagiging maayos ulit ang lahat. Pero bakit ganito? Hindi dahil siya ang solusyon sa lahat ng problema mo, kundi dahil nasanay ang isip mo na siya ang nagbibigay ng pakiramdam na okay ka. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional regulation through others. Ibig sabihin sa halip na ikaw ang mag-manage ng emosyon mo, umaasa ka sa ibang tao para maging kalmado at masaya. Kaya kapag nandyan siya, parang safe ka, parang kontrolado mo ang nararamdaman mo. Pero kapag wala siya, lumalabas ang anxiety, ang lungkot, at ang pakiramdam na hindi ka sapat. At dito nagsisimula ang dependency. Unti-unti mong ipinapasa sa kanya ang responsibilidad na dapat ikaw ang gumagawa para sa sarili mo. Hanggang sa dumating sa puntong hindi mo na alam kung paano maging okay ng mag-isa. At iyon ang delikado. Dahil ang kakayahang maging okay ay dapat nanggagaling sa loob mo, hindi sa presensya ng ibang tao. Hindi masama na may taong nagpapasaya sa'yo. Pero kapag siya na lang ang dahilan kung bakit ka okay, nawawala ang balanse. At sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang maiiwan sa'yo. Hanggang kailan mo hahayaang ang ibang tao ang magdikta ng nararamdaman mo? Dahil ang totoo, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging buo. Hindi mo kailangan ng presensya nila para maging sapat. Ang kailangan mo ay matutunang harapin ang sarili mo. Kilalanin ang sarili mong halaga at buuin ang sarili mong mundo kahit walang ibang nakahawak sa'yo. Dahil kapag natutunan mong maging okay ng mag-isa, hindi ka na madaling masira, hindi ka na madaling mawalan, at hindi ka nakakapit sa maling tao. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.